Magandang buhay. Pasok na po ulit tayo sa trabaho. Nag-break time lang po. Kumain, umuwi. Kasi yun lang yung aming kaisya. Kaya pwedeng mag-uwian para kumain. Para kahit paano busog pa rin. So, sa mga nagtatanong po kung worth it pa ba magtrabaho sa Japan, ang masasabi ko lang po ay opo. Kaya hanggat may opportunity po na makapag-abroad kayo, tuloy nyo lang po. Tulad ko na sa pag-apply po sa Japan, hanggat wala ka pong employer, o kapag sa interview, kailangan po pumasa ka sa interview dahil kailangan po magkaroon ka ng employer para po may magkaroon ka ng opportunity na makarating ka po dito. Kasi yung employer na po ang mag-aasikaso, tsaka yung agency pupuntahan nyo para makarating po kayo dito sa Japan. So, kung kukumpara naman po sa sahod sa Pinas at saka dito sa Japan, syempre mas malaki pa rin naman po yung sahod dito sa Japan kumpara po sa Pinas. Dahil kung monthly sumasahod ka sa Pinas ng 14,000, dito monthly nasa 40 to 45,000 monthly yung kinikita mo. Depende pa rin po yun sa palitan. So, nung nakaraang taon po bumaba ang palitan, naging 36. So maraming OFW din yung mga nadismaya. Kaya maraming tatanong kung worth it pa ba na magtrabaho sa Japan. So basta yun lang po, hanggat may opportunity po na makapag-abroad kayo, hindi lang po dito sa bansang Japan, kahit sa ibang lugar po, pag tuloy nyo lang po, wag po tayo mawalan ng pag-asa na tulad ko na nakarating po dito sa Japan. Talagang nagsikap po talaga. Dahil actually hindi ko nga po alam talaga na makakarating ako dito kasi late registered po ako sa yung PSA ko po, yung birth certificate ko. Kaya ang protocol po dito sa Japan is bawal lang late register. Pero alam nyo, kapag nagtiwala ka po sa Lord, wala pong imposible sa Kanya. Kaya isa lang ang masasabi ko lang po sa inyo ay unahin nyo po yung Panginoon sa buhay nyo at lahat ng bagay makakamtan nyo. Kaya kung gusto nyong makarating dito sa Japan tulad ko, so pray lang tayo ng pray, huwag tayo mawalan ng pag-asa. At sa mga nagtatanong kung mayaman na ba yung mga tiga dito sa Japan o mga nagtatrabaho sa Japan, so sa sobrang taas po ng bilihin, bawat item po na bibilin mo dito is may tax siya na 10%. Kaya tulad ngayon, malayo pa po ang sahod, wala pa po kaming pera, at kung inakala po ng ilan gala lang kami ng gala dito, ang hindi nyo lang po alam, bahay trabaho lang po kami. Bahay trabaho, nakakagala lang po kami kapag kaaraw na ng sahod. So ang sahod namin may iba tuwing 20, kami naman tuwing 15. So yun, doon lang kami nakakagala, lalo na pagka bibili na kami ng mga pagkain namin. At kapag bumili po kami ng pagkain namin, pang isang buwan na yon, pang 1 month, kasi nga para isang bilihan na lang. Tulad ngayon, winter, so sobrang lamig, kaya hindi na kami gano'n naglalabas. Kaya yun lang po, kaya tuloy lang po tayo sa pag-a-apply sa Japan man, Canada, Australia, o kahit saan mang bansa. Sa mga kapwa ko po OFW, laban lang. Hanggat sabi nga, hanggat may tiyaga, may nilaga. Pero para sa akin po, hanggat may tiyaga, may pagpapala. So at higit sa lahat po, maging faithful tayo sa Panginoon. Yun lang po, bye bye, God bless. Ingat po tayo lahat.